In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Santo Niño. O miraculous Santo Niño, we come before your sacred image, moved by love and by hope. We beseech you to look mercifully into my troubled heart. Let your tender love alleviate our sufferings. Take from us, if it be your will, all afflictions, and never let us surrender to despair. Grant us, Senior Santo Niño, the special grace we ask from you today. In all humility and with a loving trust, and for the sake of your sacred infancy, hear always our prayers. Be generous with your aid and consolation, that we may praise you, and the Father, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Para maiparatang sila sa kanya, tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga ito, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya. Galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Parisiyo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Poong May Kapal sa mga sandaling ito na pinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga tumutulong sa atin. Marami pong salamat sa inyong lahat. So, at this time, magbibigay lang ako ng munting reflection about sa ating gospel.
So, napakaliwanag na question na naman, ano. Ito yung palaging masayang ano ito masayang topiko, no, ni Pisma Jovan at saka yung mga kasama na, alam nyo na, ay Sabat, bakit nilipat ang Sabat sa Linggo daw. But in my own reflection, ang Sabat ay nandiyan pa rin ang Sabat. But yung pagpapahinga mo, no, nandyan pa rin yan, pero yung sa ating as Christians na sumusunod kay Kristo ay Linggo dahil yun ang muli niyang pagkabuhay. At ako, ang Sabat ko is Wednesday dahil tatrabaho ako mula Huwebes hanggang Lunes. So yung ikapitong araw ko yung Wednesday. So bukas, yun ang aking Sabat. Ano ba yung Sabat? Day of rest, di ba? Kung saan ka nagpapahinga na may pagkakataon ka na makausap mo ang Panginoon, na may lapit mo sa Kanya ang iyong mga problema, although na araw-araw, pwede rin, but day of rest mo yon para ialay mo sa Kanya. So, ibang ang hypocrisy dito ng mga Pariseo, no? Ay far is CEO. Napakalayo ng tingin So, ina-explain na nga ng Panginoon, no, na even ang Sabat, no, ay ginawa lang yun para sa tao, no? Pero hindi yung tao sa Sabat. I don't know, correct if I'm wrong kung baliktad yung anong pagkaano ko. But sinabi ng ating Panginoon that He is the Lord of the Sabbath. So, wala. Kahit na anong gagawin natin kung ang Panginoon ay nagsabi na ng ganyan, ay wala tayong kuwan dyan, wala tayong reklamo dyan, no? Dahil siya na nagsabi, He is the Lord of the Sabbath. So, ibig sabihin na kahit na Sabat, pwede siyang gumawa. Kaya nga tinanong niya dito kung alin ba ang mas mabuting gawin, ang gumawa ng mabuti, magbuhay ng ng mga patay, o yung bang dead na ang pananampalataya, halimbawa buhayin mo yon during the Sabbath, or pumatay, no? Ay kung Sabbath o rest day ay hindi mo na kailangan pang tulungan ng isang tao kung nasa bingid na ng kamatayan dahil rest day or araw ng pamamahinga. So, ito po ay isang hypocrisy, no, para sa ating lahat na pag sinusunod natin ito, no. At ano lang to kung titingnan mo lang according sa ating mga brothers doon sa Israel, ano, ay kung susundin mo lang yung talagang law, no, yung sinusunod ng mga Hudyo, ay yung nagnahuhudyo-hudyo sa atin dyan sa Pilipinas ay wala nga siguro sa kalingkingan dahil, no, ito may explain mahaba, may mga videos tayo dito, may mga nilay tayo dito na dinadala sa atin ng ating mga kapatid from Israel, lalo na si Pisma Jovan at si Pisma Romel sa Jerusalem. So, whatever, no? Kung ano man ang araw mo ng pagpapahinga mo, yun dahil hindi mo makontrol ang situation, diba? So, halimbawa ngayon dito sa amin, nakapal ng snow ngayon, kung araw ng pamamahinga yun, pabayaan mo lang ba yun na wala ka nang madadaanan? Hindi mo na gagawin yun dahil araw ng pamamahinga? Napaka naman siguro yun, no? Impractical naman siguro na during day of the rest hindi ka gumawa, at saka sila kaya hindi sila nagtatrabaho o gumawa rin kahit na magluto, o diba bro Pisma Romel, diba? Yung kahit na yung pagsindi ng ilaw, no? Bawal sa kanila yung Sabat sa Pilipinas, ano lang sa bibig lang yata, no? So hindi naman natin sila tinutilig sa o inaano, kaya lang para bang ipipilitin na nila na yung Sabat ay dapat i-observe. Hindi naman 100% ina-observe nila yung Sabat.
So sa atin naman being Christians, hinahayaan tayo ng ating Panginoon na gumawa ng mabuti. Hindi lang sa Sabat, kundi araw-araw gumawa tayo, no? Ano man ang araw mo ng pagpapahinga, nirerespeto ng Panginoon 'yun, at sa sinabi ng ang ating Panginoon na hindi naman siya tumitingin dun sa personalidad, no, ng isang tao, kundi yung sa puso niya kung anong nagawa niya. Sa reading ngayon sa Martes, no, dito sa amin, sa first reading, sa 1 Samuel, 'di ba, inanoint si David dahil yung mga anak ni Jesse, yung lahat ng anak ni Jesse inanoint, no. Dapat i-anoint para bilang maging hari. But din ang sabi ng Panginoon, hindi siya tumitingin doon sa postura ng tao, kundi doon sa puso, no, sa puso. Kaya yun, ano man ang gawin natin sa Sabat, nagpapamahinga man tayo dahil narerespeto natin kung hindi naman tayo gumawa ng mabuti, at yung sa puso natin ay iniisip natin, ano kaya ang dapat na ituligsa ko na naman sa simbahang Katolika, no? To all the Catholic faithful, no? Parang nakahiga ka lang ba during that rest day mo, pero yung iniisip mo yung kung paano mo sisiraan yung isang tao. So, walang kabuluhan yun, no? So, dapat alalahan natin that everyday is Sabat, yung gusto mo magpahinga, no? Gusto mo ialay sa ating Panginoon ang oras mo. Hindi yung pipiliin mo lang na ay dapat itong susunod natin dahil ito yung sabi ng Panginoon, no? Hindi naman sinabi ng ating Panginoon directly na magtigil kayo ng pagtatrabaho dahil araw ng pamahinga, no? Hindi ka magsaing o ano man diyan ang gagawin, nandiyan ka lang, nakaupo ka lang. So, but din, ang sabi ko na nga, ang Panginoon natin na hindi naman tumitingin sa ganun eh. Mas importante yung kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa. So, mga kapatid, yun lang po ang aking maibigay na munting reflection sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. So, sa muli, sa lahat-lahat ng ating mga bagong subscribers, marami pong salamat. Sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sana naway, pagpatuloy po natin na ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sana naway, ang Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkakataong ito ay manalangin po tayo mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.